Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Maganda umaga rin, Father Ray. Ngayon po ay araw ng Biyernes sa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Sa ating pagninilay, napakaganda ng ipinapaalaala sa atin ng ating mga pagbasa ngayon. Ito ay ang kahalagahan ng pagiging sensitibo sa kung ano ang nangyayari sa ating katawan, sa ating buhay, at sa ating paligid. Mahalaga ang pagiging sensitibo, awareness, kaalaman sa kung ano ang nangyayari sa buhay natin at maging sa mga tao sa ating paligid. Sapagkat kung tayo ay aware at sensitive sa mga nangyayari sa ating sarili, sa ating buhay, at sa ating paligid, may malinaw tayong biyaya na hihingin sa Diyos. Kasi alam natin ang nagiging problema, alam natin ang sitwasyon, at kung alam natin ang lahat ng ito, mas magiging malinaw ano ang biyaya, ano ang grasya na hihingin natin sa Diyos. Sa unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, sinasabi niya, alam ko na walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ang ibig niyang sabihin, sa kanyang katawang makalaman. At alam ni Pablo sa kanyang sarili ang kanyang kahinaan. Alam ni Pablo na sa usaping laman, siya'y bumabagsak. Kaya nga sinasabi niya, kahit na hingin ko na makagawa ako ng mabuti, kahit na gustuhin ko na ang mabuti lamang ang magawa, hinihila ako ng aking masasamang hilig sa katawan para gumawa ng masama. Kung bakit naman habang iniisip ko na gumawa ng mabuti, ang mas nagagawa ko ay ang masama. Yan ang sinasabi ni San Pablo sa unang pagbasa. At mula naman sa ating ebanghelyo ayon kay San Lucas, sinasabi niya, bakit ba hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Bakit ba hindi kayo makagawa ng malinaw na desisyon sa kung ano ang makabubuti sa inyo? At totoong-totoo naman, di ba? Alam natin kung ano ang mabuti. Alam natin kung ano ang dapat. Pero dahil sa ating mga kahinaan, kung ano ang mabuting alam natin, kung ano ang mga bagay na dapat nating gawin na naaayon sa kalooban ng Diyos, ang siya nating hindi nagagawa. Ilang beses na ba tayong nangako sa ating sarili? Simula ngayon, magpapakabuti na ako. Pero pagkalipas lamang ng ilang araw, yung pangako na yon sa sarili nasisira. Ilang beses na ba nating sinabi sa ating sarili, simula ngayon, hindi na ako magmumura. Pero pag nagalit, biglang magmumura ulit. Simula ngayon, hindi na ako magchichismis. Hindi na ako makikisama sa mga usapin na pinag-uusapan si Father. Simula ngayon, hindi na ako makikisama sa mga chismis na pinag-uusapan ang buhay ng may buhay. Simula ngayon, hindi na ako makikisama sa mga usapin
na wala naman akong alam, pero nakikisalo ako at nagbibigay ako ng aking komento. Ilang beses na ba nating sinabing simula ngayon, hindi ko na gagawin ang mga bagay na yon. Pero madidiscovery na lamang natin ang ating sarili, eto na naman tayo, sumasawsaw na naman sa chismis. Eto na naman tayo, gumagawa na naman ng kung ano yung mga bagay na ipinangako natin sa Diyos na hindi na natin gagawin. Ang tanong sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid na makatutulong upang mas mapalapit kayo sa Diyos? Kung babalikan natin ang unang pagbasa, may pag-asa pa ba? Na bagamat ginugusto natin gumawa ng mabuti, ang mas madalas nagagawa natin yung masama, may pag-asa pa ba? Oo naman. Sapagkat malinaw, kapag hihingin natin ang tulong at biyaya ng Diyos, ibibigay niya ito sa atin. Kaya nga meron tayong mga biyaya na nagpapabanal, biyaya na magpapalapit sa atin sa Diyos. At ano yung halimbawa ng biyaya na nagpapabanal? Sakramento ng kumpisal. Kung palagi tayong bumabagsak sa kasalanan, dapat palagi tayong magkumpisal. Kung magkukumpisal lang tayo, kung kailan natin gusto, medyo mahirap lumaban sa tukso. Kung mas malakas ang pagbagsak sa kasalanan, dapat mas madalas din tayong lumalapit upang humingi ng biyaya sa sakramento ng kumpisal. At ang isa pang biyayang nagpapabanal ay ang banal na Eucharistia. Nagsisimba tayo araw-araw. Nakatutulong ba? Kapag tayo ba ay nagsisimba, ibinibigay ba natin yung ating tinatawag na full and active participation? O baka naman, pag nagsisimba, tulog. Hindi iniintindi yung mga ipinapahayag na salita ng Diyos at naglalakbay ang isip sa maraming mga bagay-bagay. Maging seryoso tayo sa paghingi ng tulong at biyaya mula sa Diyos upang mapaglabanan ang kasamaan at mapagtagumpayan ang kabutihan. Ibibigay ito ng Diyos sa atin sapagkat alam niya kailangan natin. Magsitayo ang lahat. Amen.